Ang kamangmangan natin sa salita ng Diyos ay kamangmangan natin kay Kristo na siyang ating daan, katotohanan at buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At namangha ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Hangang-hanga ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus, ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay ignorance. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection, ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day kung ito po ay nakakatulong sa inyo at nakakatulong sa inyong mga kakilala at mga kaibigan. At sana po makasama ko kayo sa ating online mission and media evangelization sa pamamagitan po ng pagpapalagana, pag-share ng video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala sa social media. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapiyastahan ni Saint Jerome. Siya po ang nag-translate ng banal na kasulatan mula sa salitang Griego, sa salitang Hebreo, sa wikang Latin, upang maunawaan ng mga ordinaryong tao na noon ay nagsasalita sa wikang Latin. Mahalaga na maunawaan ang salita ng Diyos. The Word of God is our life. The Word of God is the truth. At ang pagsasaling ito ay nagdulot ng malaking epekto sa mga taong nakabasa ng salita ng Diyos. Because the Word of God has the power to change us, to transform us. Kaya napakahalaga, the very purpose bakit isinalin sa wikang Latin ang Biblia is for us to understand. Upang magkaroon tayo ng personal encounter with the Word of God. Hindi lang isang libro na nandyan pero hindi mo maunawaan, kundi isang aklat na kung saan nababasa natin at inuunawa natin at isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. The content of the whole Bible, dadalhin tayo kay Jesus, the person of Jesus. Kaya nga, napakahalaga. Sabi nga, meron tayong Old Testament at New Testament. Pero napakahalagang maunawaan natin yung Old Testament in line or in the light of the New Testament. At sino ba yung sentro sa Bagong Tipan? Si Kristo. Dahil si Kristo yung kaganapan ng Lumang Tipan. At mga kapatid, although sabi nga ni Saint Jerome, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Ang ating kamangmangan, kawalang alam sa banal na kasulatan ay kamangmangan natin kay Kristo. Kawalang o kakulangan ng pagkilala natin kay Kristo. If we know little about the sacred Scripture, we know little about Christ. Dahil ang lahat ng nilalaman sa banal na kasulatan ay patungkol kay Kristo at dadalhin tayo sa malalim na pagkilala kay Jesus. At kapag nakilala natin si Jesus, higit natin siyang mamahalin. Pero teka, baka kasi mag-assume yung mga matatalino at magagaling na nag-aral, naging dalubhasa sa Biblia at mga nag-aral at nakinig ng magagandang humiliya, pangaral ng mga theologians, no? It doesn't mean that you know more about Christ, that is enough. Dahil yung pagkilala kay Kristo,
yung ating mga alam tungkol kay Kristo will and should lead us to following Jesus. Ibig sabihin, hindi sapat na alam. Mahalaga na gawin natin yung alam natin, tupdin natin sa pang-araw-araw nating buhay, which means kinakailangan din tayo maging disipulo, maging alagad, tagasunod ni Kristo. And as a consequence of discipleship, we will be sent as missionaries, as apostles, no? At tayo ay magiging buhay na patotoo ni Kristo. Kaya nga, hindi sapat na alam lang natin. Sabi nga, ang sigaw daw ni Jesus, dati, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon, marami na tayong alam. No? Kung si Jesus daw ay ipapako muli, sisigaw muli siya, pero iba na ang sasabihin niya. Sasabihin niya, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang alam. Marami na tayong alam sa pananampalataya, alam tungkol kay Jesus. Now it is about time for us to live the life of Christ. At ano yung buhay ni Jesus? Passion, death, and resurrection. Ito yung Paschal Mystery. Na yung bang matetest yung ating talagang pagiging Kristiyano, yung ating pagkilala at pagsunod kay Kristo kapag humaharap na tayo sa mga pagsubok, humaharap tayo sa mga paghihirap, sa mga pag-uusig, at sa mga hamon ng buhay. Faithfully, lovingly. At umaayon pa rin tayo sa mga pagpapahalaga ni Jesus. Mga kapatid, hindi lang po ignorance of the Scripture, hindi lang po ignorance of Christ. Mahalaga na tayo, no, ay nagsusumikap na sundan si Jesus. If we are ignorant of Christ, we are ignorant of following the way of Christ, and that way is our life, the meaning and the purpose and happiness. Sabi nga ni Pope Benedict XVI noong World Youth Day noong 2005 sa Cologne, Germany, sabi niya sa mga kabataan, the happiness that you are looking for has a name and has a face, and that is Jesus of Nazareth. So ignorance of the Scripture, ignorance of Christ, ignorance of true meaning and happiness of life. Kaya kung gusto natin na marating yung tunay na kasiyahan at kahulugan ng ating buhay, we have to know Christ. We have to follow Christ. At yung banal na kasulatan is our way to know Him more. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw ay may Biblia at naka-display lang sa bahay mo, baka pwede mo namang kunin, pagpagin sa alikabok at simulang basahin. Mahalaga that we try to know Jesus through the Scripture. Kapag hindi natin maunawaan ng Sacred Scripture, makinig sa mga paliwanag ng mga pari, ng mga theologians, and make it sure the correct interpretation of the Bible. And doon tayo lalalim through catechesis, through the doctrines ng ating simbahan. Mahalaga that we understand well and carefully the Word of God. Kaya nga po sana, itong Word of the Day ay isa sa mga instruments na makatulong sa bawat isa sa atin, sa inyo, upang maunawaan natin ang salita ng Diyos at mai-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Ignorance of Christ is ignorance of the true meaning and purpose and happiness ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagsusugo mo na yung anak na si Jesus, ang aming daan, katotohanan na buhay, ang aming hinahanap at ang aming kaganapan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.